Aywan ko kung maituturing ba na breaking news ito. Dahil ito po ay nabasa ko lang po na post dito sa ating social media na di umano yun daw pong sinakyan pabalik nitong grupo nitong BBM na aeroplano ay supposed to be kahapon pa po or kagabi pa dumating, pero hanggang ngayon daw po ay hindi pa nakakabalik. So hindi naman kaya baka may dinaanan pang tubig, or well, hindi natin alam kung bakit, kung ano ang nangyari. At sabi ko nga, dapat sana kagabi pa dumating dito, pero hindi pa po nakakarating. Bakit? Ano po bang balita ninyo? Nakabalik na po ba sila rito? At mabuti na lang po, hindi ko po ito sinisigurado. Nakita ko lang po ito sa post, ano? Dahil kaya ko lang po sinabi ito, dahil nga kayo na rin po ang tanungin ko, ano po bang pagkakaalam nyo? Nakabalik po ba na sila rito, na safe, or ano? Hanggang ngayon po ay hindi pa sila nakabalik. At dahil nga dito sa post na ito, ay dito lang po tayo kumuha ng ating ibabalita. Pero hindi po yan ang main topic natin. Mamaya po may pag-uusapan tayo na napakahalaga. At ito lang muna na yun nga daw, eroplano ni BBM na sinakyan pabalik ay hindi pa nakakabalik dito, na kung saan ay hapon or kagabi pa dapat nakabalik. Ito po yung post, ha. Pero bago po yan, tika muna. Kunin po na, ang nag-post po nito ay si Grace Johnson, ano? Yan po, ha. Yan po, yung taas po na yan, Grace Johnson, ano po. Yan po, nag-post niyan, ano. So, ito po yung post niya. Breaking news. Eroplano na sinakyan ni BBM pauwi sa Pinas hindi pa nakakarating dito sa atin, or hindi pa nakakarating. So ulitin ko lang po, breaking news, eroplano na sinakyan ni BBM pauwi sa Pinas hindi pa nakakarating. Ito po yan siya. Ayan o. Breaking news, eroplano na sinakyan ni BBM pauwi sa Pinas. Yan, pauwi sa Pinas hindi pa nakakarating. Na yun po siya sinasabi natin na supposed to be kagabi pa po nakarating. Pero kagaya po ng tinatanong ko, kasi wala naman po talaga akong idea, kundi ito lang po ang pinagkunan natin ng itong post lang. Nakabalik na po ba yung entourage nitong sinabi BBM na ito? At nandiyan na po ba? So wala po tayong alam, kaya, pero ganun po man ay pinakita ko lang po itong nakalagay dito. Anyway, sa kabilang banda po ay may mga namataan yung mga tao malapit po dyan sa bahay ni Tambaloslos dyan sa Makati, sa Forbes Park, na may mga nakatambay daw po mga yung mga service po ng St. Peter Funeral Homes, St. Peter Funeral Homes, mga service ng St. Peter, nandyan daw po sa malapit sa bahay ni nitong si Tambaloslos dyan sa Makati, Forbes Park. Ayan po. So yan din po ay yan po yung talagang may nag-report ng direkta sa atin na ganoon. So ayan po, sana nga ay yung ating binalita kahapon na may matindi pa lang pinagdadaanan niya na sakit ay di naman kaya natuluyan na. Anyway, kung magkaganon man, ay tiyak magpipista itong ating mga kababayang Pilipino, at sasabihin nila ay nabawasan na yung mga taong mga kawatan sa gobyerno. Ayan.
At ngayon po ay mapunta naman po tayo dito sa talagang main topic natin, na kung saan naman po ay nagdatingan po rito sa atin yung mga military ng Amerika or US military. So hindi po bawat sasabihin po natin dito, kailangan meron po tayong maipaparinig sa inyo. Hindi ka naman po pwedeng iharap kasi nga tawag dito, hindi nyo naman po mababasa dahil maliliit yung caption niya. Pero at least maririnig po ninyo. Kaya ito po, ilalapit lang ko lang na lang po dito sa mic, at para marinig ninyo mabuti. Ayan po, at mukhang nasa peligro na po nga po tayo. Ay, nako, Diyos ko. Saan na ba yun? Ito Wala na mga idol, damay na tayo, damay na to. Ngayong araw lang ay dumating yung 10 bus sa Cagayan de Oro na ang naglalaman, puro mga US military. Wala na, damay na tayo sa kaguluhan ng ibang bansa, kaya mag-prepare tayong lahat. At ito pa, sunod-sunod daw ang pagdating ng mga kagamitang armas galing ibang bansa. Naku, nagpiprepare na yung Pilipinas sa paparating ng kaguluhan, wag naman sana. Wala na mga idol, damay na tayo, damay na to. So, yan po, ang kwan dyan. Yan po yung mga nagsisirculate sa social media. Hindi lamang po yan. Itong Chinese po ay nagpa-practice na. Katunayan, may mga ayoko na magsalita. Ito na lang paparinig ko sa inyo, no? Saan na ba yun? Ito. Pakinggan nyo po mabuti, At dahil nagkuka na po ng nagpo-provoke na ng gira itong China dito sa Pilipinas. Panoorin nyo, Mula sa El Nido at 180. Ang China naman, mga kabrigada, muling magpapalipad ng rocket. Mga sasakyang pandagat na dadaan sa ilang bahagi po ng karagatan ng bansa, pinag-iingat. Brigada Kat Austria, Brigada mo. Brigada Live Report. Nagbabala ang Philippine Coast Guard sa mga barko at mangingisda na dadaan sa ilang bahagi ng karagatan sa Palawan, Sulu at Basilan dahil sa rocket launch ng China. Sa inilabas na navigational warning ng PCG, ilulunsad ng People's Republic of China ang Long March 8A rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa pagitan ng 3:40 AM hanggang 4:16 AM oras sa Pilipinas bukas, March 13. Posibleng bumagsak ang ilang debris ng rocket sa dalawang itinalagang drop zones. Ang drop zone 1 ay humigit kumulang 162 nautical miles mula sa El Nido at 185 nautical miles mula sa Puerto Princesa, Palawan at 101 nautical miles mula sa Patag Island. Ang drop zone 2 naman ay 32 nautical miles mula sa Haji Mutamad, Basilan, 44 nautical miles mula sa Pangutaran Island sa Sulu at 47 nautical miles mula sa Tubataha Reef Natural Park. Dahil dito pinapayuhan ng PCG ang lahat ng sasakyang pandagat at mga mangingisda na daraan sa nasabing mga lugar na maging mapagmatiyag at magsagawa ng pag-iingat sa tinakdang oras ng rocket launch upang maiwasan ang anumang panganib. In the heart of changing lives, ako. Talagang gulo na po talaga ito. At ewan ko, kung mangyari man ito, hindi ko ma-imagine itong mga kababayan natin. Wala naman po talaga akong ibang inisip dito kung ano pa kung pwedeng mangyari sa mga kababayan natin. Lalo po yung walang kakayanan na para sumibat papuntang ibang bansa. Di bali, ito pong alam niyo po ba, kaya malalakas lang ang loob dito mga kawatang ito na walang problema sa kanila kung maggira. Kasi nga, tambak-tambak yung mga pera nito. At may mga bahay, lalo na itong Erwin Tulfo na ito, may bahay po yan na binili sa Amerika.
At yan yun yung kwan. Yung pumaldo rin po yan. Kaya wala. Tapos yung may nakita pa ako na post dyan ni Rapi Tulfo, aba ay mukhang hindi pa nagigising yung mga kababayan natin, ina-idol pa pala nila. Ako, idol ko yan. Pero magmula ng investigasyon sa PCSO, nakala mo ang tapang-tapang yan nung una, tapos ang kinabukasan, wala na. Tapos biglang nawala yung investigasyon sa PCSO. At ang usap-usapan dyan ay 1 billion. Yung si Pimentel, 600 million. Doon ako nawala ng gana. At saka tingnan nyo, hindi nagsasalita sa mga kwan ito, sa mga korupsyon ngayon. Bakit nga ba magsasalita pa yan? Ay yung anak niya, pumaldo rin. 2.7 billion ng project daw niya sa flood control. Ay, mayroon bang baha dyan sa Quezon City? Ha? Grabe, pinunduhan ng 2.7 billion. Tapos pumunta sa Amerika, tumungga ng 1 galon na alak. Kaya tingnan nyo yung anak ni Rapi niya na yung rap-rap na yon, parang nang elepante kalaki. Kaya yung 1 galon na alak, baliwala sa kanya. Ito, ewan ko kung ano pa itong isang na-record ko dito. Ha? Ito po yung kwan. Talagang ayaw pong sumuko ang Iran. Katunayan, maglulunsad sila ng pagbubomba or papakawalan ng rocket at ipapatamain dyan sa California. Yun pong mga kababayan natin dyan sa California. Ang alam ko yata, sa California din ito si Maharlika. O Maharlika, ay kung taga California ka ay medyo makiramdam ka rin dyan. At saka yung mga kababayan natin na mga nandyan po sa California, marami po tayong mga kababayan dyan. Grabe, ang dami po. Dami pong mga Pilipino dyan. At pakiramdam lang po kayo dahil ito na po, so sorpresahin tong Amerika nitong Iran na ito magpapakawala ng kanilang mga bomba. Ito na po Nagpamala ang FBI na posibleng umabot sa California sa Amerika ang pagganti ng Iran. Base sa report, drone umano ang gagamitin ng Iran. Walang partikular na lugar ang nabanggit pero sa California raw ang posibleng surprise attack na gagawin ng Iran laban sa Amerika. At dahil dyan, pinaghahanda na ng California Governor ang mga residente. Patuloy raw ang monitoring nila sa giyera sa Middle East. Isang gusali naman sa Dubai, sa UAE ang tinamaan ng drone mula sa Iran. Habang tuloy-tuloy pa rin ang airstrike ng Iran sa Israel na siyang unang umatake kasama ang Amerika. Si US President Donald Trump sinabing nanalo na ang Amerika laban sa Iran pero muling giniit na patuloy ang gagawin nilang pag-atake laban dito. Mga kapatid, Julius Babaw po para sa komprehensibo at makabulok. Ayan po. Ibig sabihin, wala pa rin pong katiyakan kung hanggang kailan magtatagal ito. Dahil once na tumagal po ito ng 1 buwan, naku po, dito sa amin tiyak po rito, ang daming mga riot dito. Dahil sigurado ako, hindi papayag ang mga Pilipino na ganun-ganun na lang, na magutuman na lang. Kaya kayo rin, na mga magnanakaw kayo, palagay ko ngayon palang lumayas na kayo rito dahil hindi nyo mapipigilan ang mga tao, susugurin kayo ng mga hayop kayo. At titiyakin ko yan. Pag wala nang makain tong mga taong to, maniwala kayo sa akin. Ngayon pala, magligpit na kayo, lumayas na kayo rito, lahat kayo mga magnanakaw. At titiyakin ko yan. Ewan ko kung ano pa itong mga, sige, at tapusin lang natin itong mga ano ba itong mga ano ba itong isa na ito. Alam ko naman na galit yung asawa sa akin kasi itong
So parang hindi na related dito itong itong isa nito. Baka siguro bukas na natin i-topic Ito, panoodin natin. yung sa poll, mulat sa poll talagang hindi kursunada ni Lisa itong si BP Sara, at may time na nag wrong send ng message itong si Lisa at napunta kay BP Sara. So bistado. So huwag na muna natin pag-usapan yan dahil nga gusto ko mag-concentrate muna sa mga subscriber ko, na lalo na po yung mga subscriber ko dyan sa Amerika. At mag-ingat lang po kayo, at ganoon din po dasal, at wala po ko talaga kayo maasahan na i-repatriate kayo ng bangag na ito, dahil wala na po talagang pera na itinira nila, sinimot na po nila. Imagine mo yan na lahat ng hininga ng mga animal nito, milyon ang winawaldas nito mga nito. Saan makakarating? Saan pupunta? Saan pupulutin ang bansa natin kung ganito lahat ang mga attitude nito, mga magnanakaw na itong mga politikong ito? Kasama na nga dyan si Bangag. Wala talaga. Yun po talaga ang reality. Talagang nakakaawa itong mga kababayan natin. Sobra. Mayroon pa po ako narinig, hindi ko lang po na-record, na yan po palang si Bangag. Dili ito araw-araw po ito. Ang ginagastos po niyan, ang confidential po niyan, araw-araw ang pinag-uusapan dito. Imaginin mo, 20 million. Araw-araw po yan. Hindi buwan araw-araw. At imagine mo yun. Tapos yung confidential ni BP Sara na 125 million lang, ayun ngayon pinagkakaguluhan itong mga ungas ng mga congressman na ito, yung pag-impeach sa kanya. Pero itong Bangag na ito, gaano karami yung pera na yan, na araw-araw na yan. Ay, nako. Diyos ko, ano ba ito? Ano na ba itong mga namumuno sa atin? At ano na ba yung yun po mga taong inaakala natin makakatulong dito sa mga kababayan natin na hirap sa buhay, sila mismo ang mga magnanakaw. Ewan ko kung ano pa itong mga naipuan ko rito. Ano pa ba ito? Nako. Ito ano po, kaya ito po, rambul na lang po itong ating topic. Basta ang mahalaga po dito ay naririnig nyo at nalalaman ninyo na mayroong pare. Ito pare na naman ang involved dito. Numero 1 magnanakaw. Nagmana kay Bangag. Pare po ito. Grabe, magnanakaw. Grabe ang kamagnanakaw itong pare nito. Kaya nandiyan na lahat sa kanila. Yung pare na isa, na ngayon ay lalaki na ni Kwan. Lalaki na ngayon ni Delilah na Garapata. Na si, Villanueva. Na adik. Mayroon din pare na rapist. Ito ngayon pare magnanakaw. Ito. Ay, pinaghahanda na ng Iran ang buong mundo sa pagpalo. Ay, hindi pala ito. Hindi pala ito. Hindi pala ito. Sige, mamaya po. Ikuha natin, Ito na. Pinaghahanda na raw ng Iran ang buong mundo dahil papalo na sa $200 per barrel. Ayan ang gasolina. So, ibig sabihin, wala na. Sabi ko nga sa inyo, either bisikleta,
kalabaw kabayo ang sasakyan ninyo. Ayan, oh. ng $200 per barrel na presyo ng langis. Nagbanta kasi silang tatargetin kahit kaninong barkong daraan sa Strait of Hormuz sa gitna ng gera kontra Amerika at Israel. Pinaghahanda na ng Iran ang buong mundo sa pagpalo umano ng $200 per barrel na presyo ng langis. Nagbanta kasi silang tatargetin kahit kaninong barkong daraan sa Strait of Hormuz sa gitna ng gera kontra Amerika at Israel. Ayan po. So, ganun po katindihan. Tika, hanapin natin ngayon yung kwan. Yung pare na magnanakaw. Ha? Tika. Saan na ba yung pare na magnanakaw na yun? Ito muna, pangsingit lang natin, ha? Hi guys! Sabi ng isang bastos, ay yung bayot daw pala to na si Pinky. Kung gusto daw nila ng bastusan, di bastusan, di matagal ng bastos to eh. Yung pagtatakip mo sa mga kawatan, hindi ba pang mabastos yun sa mamamayan gamit ang kapangyarihan? At gusto pang magpa-review ng GMRC sa iba? Hindi nga niya ma-apply sa sarili niya. Ito yung mga taong nasa kapangyarihan pero walang malasakit sa bayan, pero may malasakit sa pagsimot sa kaban. Ang tagal na ng flood control scam. Pero hanggang ngayon, ang investigasyon wala pa rin pinatutunguhan kasi bawat testigo na nagsasalita patungkol sa amo niya hinaharang. Hindi ba masyadong halata na kasabwat ka dyan? Alam naman siguro ng taong bayan kung bakit ka nilagay ng amo mo dyan. Di alam naman naming kawatan ka. Taga-takip ng kawatan ba? Ayan po. So, tika at pinatalastas lang po natin yun. Hinahanap ko yung hinahanap ko yung pare na kwan. Magnanakawala yata dito. Ito, naka nandito. Ay, naka. Naku, hindi makita. Saan ko kaya na-save yun? Sandali ah. Saan ko kaya na-save yun? Yung pare na magnanakaw. Saan ba yun? Ah, ito. Ito na po. Sinabi ko, kung mayroon pong pare na addict at may rapist, ito po yung pare naman, bago ito, magnanakaw. Ito na po. Bishop sa linggo, pero kriminal pala ibang araw. So ito si Bishop, no, hinuli siya for allegedly embezzlement in a lot of crime. So isang staff niya sa simbahan ang nireport siya dahil umano sa pangungurakot malaking pundo ng simbahan mula sa donation ng mga Katoliko ang kanyang winaldas. Saan niya ito winaldas? Sabi niya, binigay niya ito sa needy people. Pero base sa investigasyon, doon pala niya ito in-spend sa mga brothel sa Mexico. Kapag makonvict itong si Bishop ay maaari siyang makulong for 15 years. You cannot trust anybody base lamang sa kanilang sinusuot. Maraming mga masasamang tao sa lahat ng karir. So, maging mapagmatsyag po tayo. And think about it. Sa tuwing nagbibigay, Yun po yung sinasabi ko. Abuloy kayo ng abuloy dyan. Yun pala sa mga bisyo nila. O kagaya nun, yung si Villanueva, nag-aabuloy kayo, tapos pang sasyabu lang niya. Yung isa naman, nag-aabuloy kayo para mayroon siyang pangbigay doon sa mga inaasawa niya, yung mga binabae niya. Ganon kasasama na itong mga pare na ito. Pero hindi ko naman po nila lahat. Kasi may mga pare din po yan na matitino.
Pero yun po ang sinasabi ko, ito bang mga pare nito kapanipaniwala pa ba itong mga ito? At basta po ito ay pinapakita ko lang po sa inyo para po magkaroon kayo ng idea. Ano pa ba itong mga na ito? Nako, wala na tayong panahon para doon sa ating gusto kong sabihin sa inyo na pakaingat kayo doon sa mga eat all you can na restaurant ha. Yung mga eat all you can. Saka ko na i-discuss yung iba. At dahil sabi ko naman dito ang priority ko rito yung para mabigyan ko ng babala itong ating mga kabayan. So hindi po pwedeng hindi tayo mag-iiwan ng kanilang dapat iwasan. Yung mga mag-birthday at mga kung ano pa, mga binyag o ano pa. Tapos magpapabok kayo sa mga eat all you can na mga restaurant. Ito po yung napag-alaman natin na marami po dyan na ang mga ginagamit nila na mga karne na yan ay mga double dead. Kagaya na lamang po yung mga litson na yan. Yan po ay mga double dead yan na nililitson na lang. Siyempre, hindi nyo na malalasahan yun. Hindi na magsasabi ang baboy na, oy, double dead na ako, huwag na kayong kumain. Hindi po. Lalo na kung completos ricados yan. At ang at ang nagbigay sa atin ng impormasyon nito, 5 pong restaurant ito na mahilig eat all you can. Hindi, 5 restaurant na chef. Yung mga kusinero. Pero hindi ko sinabi na lilima lang yan. Lahat yan ang mga nag-eat all you can, ganun. Pero 5 kusinero ng mga restaurant ng mga eat all you can, pare-pareho yung sinabi sa akin na ang sinasabi, lahat yan double dead yan. At yan pala, mayroon silang kausap na ahente na tao na diyan nila dadalhin sa kanila. Imagine mo yan. Wala tayong kamalay-malay yung kinakain ninyo double dead at saka yung iba pa nga raw diyan talagang maamoy na talaga. Mayroon daw silang ang ginagawa daw nila ibinababad daw muna nila yan sa sa mga suka, asukal at kung ano-ano mga bawang na yan o paminta na yan, ibinababad nila para ma-cover up yung nangangamoy na karne. At pagka nakalderita na raw yan at naisiginigang na raw yan, hindi mo na raw malalasahan. At saka meron sila daw na mayroon sinabi sa akin na mayroon silang inilalagay na ingredients niyan or gamot para talagang akala mo sariwang-sariwa daw yung karne na nakakain mo. Nalimutan ka lang yung sinasabi sa akin na kusinero ang nagbigay ng impormasyon sa akin. Kaya po, pakaingat po kayo dyan sa mga restaurant na nag-eat all you can. Kumain na lang po kayo doon sa yung maliliit na lang po na yung mga maliliit-liit na restaurant. Sigurado po kayo doon na talagang yun ay namamalingki talaga sila na madaling araw yan at saka sila magluluto. Yung mga turo-turo dyan. Yung mga restaurant na huwag kayo magpakakasiguro dyan. Lahat daw po yan. At basta meron daw po silang chemicals na maging sa gulay daw po. Magmumukhang fresh yung mga gulay na yan. Lalo na sa karne. Talagang lasang-lasa mo raw yung sariwang-sariwang karne pero chemicals po yung pinagbababara nila noon. So siguro hanggang dito na lamang at mahaba na tayo. Basta yung pong sinabi ko, napakaingat po kayo mabuti lalo na po yung ating mga subscriber abroad, lalo na dyan sa California na nagbanta na po ang Iran na pasasabugin nila ang California. So sa lahat po ng aking mga subscriber, manatili po tayong mapagmasid at para sa ganun ay
makaiwas pa tayo. May pagkakataon pa tayong makaiwas. So maraming salamat po dito sa mga manonood at sa mga subscriber ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat.